And welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Hesus. Well, para po sa mensahe na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Jeremiah chapter 31 and verse number 3. Ito po ang sabi ng talata. The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. Well, the title of our topic for this morning is God's Everlasting Love. Napakahalaga po na maramdaman natin sa buhay natin ang pag-ibig po ng Diyos. Well, actually, kung talagang atin naman pong pag-aaralan sa Bible, ang pag-ibig ng Diyos ay sumaati na po talagang lahat. Ano ho? Kung ang pag-uusapan po ay yung pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa atin, patunay na po yan na ang ating Panginoon ang siyang dahilan kung ang pag-ibig ng Diyos ang pag-uusapan, siya po yung ipinanganak. Ano ho? Ito pong ating sineselebrate sa ganito pong season. Yung kapanganakan po ng ating Panginoong Hesus. Alam naman po natin na yung kanyang pagsilang ay para po sa kaligtasan ng lahat. Ano po? Hindi ito kaligtasan ng mga ilan lang. Kung hindi ito po ay kaligtasan ng lahat, yun nga lang, hindi po ang lahat ay kumikilala sa ginawa ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya nga mga kapatid, mapalad po tayo kung talagang tayo po ay nakatanggap na ng tunay na pag-ibig ng Panginoon. Well, kung ang pag-uusapan po natin ay God's everlasting love, kasi iba po yung God's love sa everlasting love. Kaya nga kung titignan natin, God's great message to Israel was an assurance of His love. Ito ho pagpapahayag ng kanya pong pag-ibig sa kanyang bayan. Kung ang pag-uusapan po natin, ito pong Book of Jeremiah. Dito natin makikita, imagine po ninyo, hindi ba sila po ay naging matigas sa harapan po ng Panginoon? Ibig ko sabihin, hindi ho sila lumalakad sa kalooban ng Diyos, hindi po sila sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon, but still, ang pag-ibig pa rin ng Diyos ay patuloy na ipinamamalas po sa kanila. Ipinapahayag ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Sa kabila ng sila po ay nagmamatigas, sa kabila ng sila po ay lumalaban, sa kabila ng sila po ay tumataliwas, sa kalooban po ng Panginoon. Kasi nga, ito ho ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito po ang pag-ibig ng Diyos sa lahat. Kaya nga mga kapatid, ito naman po ang ating pag-aralan ngayong umaga na kung ang pag-uusapan ay God's everlasting love. Ano ba ang ibig sabihin nito? Number one, His love is true. Kasi po, yung kanyang pag-ibig, mga kapatid, ay nagpapatunay lamang na walang kondisyon. Gaya nga ho sinabi sa aklat ng mga taga-Korinto, malinaw po ron, na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi humihingi ng kapalit. Kasi nga, yun ang totoong pag-ibig. Kasi kung pag-uusapan ho natin yung kakayanan at kalagayan ng bayang Israel, mga kapatid, alam naman ho natin na itong mga taong ito ay mga matitigas ang ulo. Itong mga taong ito ay yung tinawag na stiff-necked people. Ginagawa na ng Diyos ng kabutihan, pero ang iginaganti pa rin sa Diyos paglabag sa kalooban niya. Kaya imagine po ninyo, gaano ito kasakit sa harapan ng Diyos. Tayo nga ho mga magulang, kapag ang mga anak natin hindi ho natin nakikitang tumatalima sa gusto natin, nakakasakit ng loob, nakakabigat ng kalooban. How much more na yung bayan ng Diyos na kung tutuusin, hindi naman sila, walang relasyon, nilikha lang sila ng Diyos, tao lang na ginawa ng Diyos, na kung tutuusin, pwede naman niyang parusahan, pwede naman niyang baliwalain. Pero mga kapatid, sa ganitong pagkakataon, mas lalo nating napatunayan na ang pag-ibig ng Diyos ay totoo. Kagaya ho natin. Sabi ng Bible, tayo ho ay makasalanan. Tayo po ay laging umaalis sa kalooban ng Diyos. Laging ang hinahanap natin iba. Laging ang hinahanap natin yung gusto natin. Hindi natin hinahanap yung kagustuhan ng Panginoon para po sa atin. Kaya nga kahit nga tayo mga Kristiyano na, mga kapatid, kung aamin lang tayo, di ba mga kapatid, kung aamin lang tayo, Kristiyano na tayo, may mga pagkakataon na yung gusto pa natin, yung will natin ang nasusunod, hindi yung will ng Diyos. Kaya nga, dito ho natin nakita yung totoong pag-ibig ng Diyos para sa kanyang bayan. Pilit na lumilihis, pilit na umaalis, naghahanap pa ng ibang Diyos-Diyosan, samantalang nandoon na ang tunay na Diyos, nakikita na nila yung kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos, pero ano pa rin ang ginagawa ng mga tao? Pilit na ginagawa nila yung kanilang sariling gusto. Pero ano sabi ho ng Bible? Inibig pa rin sila ng Diyos. Kaya tayo rin po ay dapat magpasalamat sa Panginoon sapagkat sa kabila nito, tayo po ay inibig din ng Diyos na kung tutuusin, hindi naman tayo kaibig-ibig.
Tayo po ay makasalanan, tayo po ay lumalabag sa kanyang kagustuhan, pero ang pag-ibig ng Diyos ay totoo. Hindi ho nang hihingi ng kapalit, hindi ho na, kumbaga, hindi kagaya ng pag-ibig ng tao. Kaya yan ho yung unang bagay na nakita ko. Pangalawa, His love is eternal. The idea of God's everlasting love, hindi lang sila mahal ng Diyos, sa ganung kalagayan, kundi maging sa eternity. Ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay Israel. Ganyang katindi ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang piling bayan. Kaya nga, kahit tayo, kung pag-uusapan yung kalagayan natin, mga kapatid, hindi lang naman tayo dito mahal ng Diyos. Mahal din niya tayo hanggang sa kabilang buhay. Kaya nga, pilit niyang itinuturo sa atin yung mga bagay na dapat nating gawin, at matutunan sa ating buhay habang nandito tayo sa lupa para pagdating natin doon ay ipamamalas ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Bibigay ho sa atin, excuse me, ibibigay ho sa atin yung mga bagay na dapat nating tanggapin na gantimpala sa ginawa nating pagsunod at pagkilala sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, naniniwala ako, napakahalaga na maintindihan natin ito pong ating pinag-aaralan about God's eternal or everlasting love. Yan ho ang pag-ibig ng Panginoon. Tandaan po ninyo, hindi lang tayo mahal ng Diyos dito sa lupa, mahal din tayo ng Diyos hanggang sa kabilang buhay. Yan po ang kanyang ginagawa. Imaginin po ninyo, kung titignan natin sa Bible, sabi ng Book of Timothy, malinaw po, siya hindi lang tagapagligtas, hindi lang siya po Savior, kundi siya rin po ay mediator. Ang ibig sabihin, siya po ang ating tagapamagitan sa kalangitan. Sa ating Ama sa Langit. So siya po ang nagme-mediate sa atin para pagdating natin doon, ang maramdaman natin pag-ibig ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung tutuusin, ayaw ng Diyos na tayo po hatulan sa mga bagay na nagagawa nating mali dito sa lupa. Kaya pilit tayong iniaayos ng Panginoon. Para pagharap natin sa Kanya, hindi tayo maging luhaan. Para pagharap natin sa Kanya, hindi tayo maging bigo. Para pagharap natin sa Kanya, ang mararamdaman natin ang pag-ibig ng Panginoon. Yan ho ang pag-ibig ng Diyos sa Kanyang mga tao, sa Kanyang bayan. Pangatlo, nakita ko po, His love is perfect. Bakit? Sapagkat yung pag-ibig ng Diyos, yun lang po ang, kumbaga, masasabi nating pag-ibig na kakaiba. Isipin po ninyo, sabi ko nga kanina, pag binasa natin ang 1 Corinthians chapter 13, at the whole chapter, doon natin makikita na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po kumukonsinti ng kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nanghihingi ng kapalit. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kapintasan. Ang pag-ibig ng Diyos ay handang magpahinuhod. Ang pag-ibig ng Diyos handang magsakripisyo. So, yun ho yung idea ng pag-ibig na pinag-uusapan natin dito, mga kapatid. His love is perfect. Walang makakatumbas, walang makakagaya, walang makakagawa ng pag-ibig ng Diyos. Isipin po ninyo, tayo nga mga magulang, mga nanay, tatay, mahal natin ang mga anak natin, mahal natin ang pamilya natin, pero kahit gaano sila kamahal, nagkakamali pa rin tayo. Sa pagtutuwid ng ating pamilya, sa pagtutuwid ng ating mga anak, sa pagtutuwid ng ating mga buhay. Kasi nga, yung pag-ibig natin ay hindi kagaya ng pag-ibig ng Diyos. So sa Diyos, pag pinag-usapan yung kanyang pag-ibig, ito ang totoo. Nagkakasala na tayo, nagiging unfaithful na tayo sa Kanya, lumalabag tayo sa kalooban, but still, yung love ng Diyos nasa atin pa rin. Ganun pa rin tayo iniibig ng Panginoon. Alam nyo, ang magandang example dito, yung ama doon sa prodigal son. Sa kabila na yung kanyang anak ay nagkasala, nung nanumbalik, anong sabi ng Bible? Tinanggap niya, niyakap niya ulit yung mabahong anak, yung maruming anak, yung nagkasalang anak, sabi ng Biblia, niyakap siya ng kanyang ama. So, anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi naghahanap ng katuwiran sa tao dahil wala ho tayo maibibigay na katuwiran sa Diyos. Sabi nga ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. There is none righteous, no, not one. Wala hong matuwid, walang pwedeng magmatuwid, walang malinis, at walang pwedeng magmalinis sa harapan ng Panginoon. But anong sabi ho ng Bible? Inibig tayo ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, itong pag-ibig na ito, ang magandang i-apply din natin sa ating mga buhay. Na kung paano, lagi nating isipin, anuman ang sitwasyon, anuman ang mangyari, may Diyos na nagmamahal sa ating lahat. Kaya nga para po sa ating paglulundo, sabi po ng 1 John chapter 4 verses 9 and 10,
Sabi po rito, in this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Herein His love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. At ito po ang patunay ng kanyang dakilang pagmamahal para po sa atin. Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak, for, sabi rito, and sent His Son to be the propitiation for our sins. Kaya nga, yan ho ang dapat nating itatak natin sa isipan natin at ilagay natin sa puso natin na ang pag-ibig ng Diyos ay ipinamalas sa atin pong lahat. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay napagpala at nabusog ng salita ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia. In verse number 3, sabi po rito, the Lord hath appeared of old unto me, saying, I have loved thee with unblank love. Yan po ang ating trivia. Ano po yung blank love doon sa verse number 3? King James po tayo, English, mga kapatid. Yan ho ang ating trivia for this morning. The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with unblank love. Ayan po ang ating trivia ngayon pong umagang ito. At ito naman po ang mga sumagot ng tama. Mga kapatid, wala ho tayong naging bread talk kahapon. Gawa ng ako po nasa sa fellowship po ng mga pastor. Maaga po kaming bumiyahe. Well, saan inihalin tulad ng Panginoon ang hirap na ng bayan ng Diyos? Yan po ang ating trivia last Monday. Ayan, so ito po ang sabi ho ng Bible. Ano raw? Travail with child. Ayan. So parang ikaw isang nanay na, ano bang tawag doon? Magluluwal ng sanggol. Ayan. So kaya yan po ang ating trivia last Monday. At ito po ang mga sumagot ng tama. Ayan, nyo na po ang inyong mga pagbate at congratulations at palakpak para po sa top 3 natin last Monday. Number 1, si Ate LB. Excuse me po. Number 2, si Renzi. Ayan ba si Brother Renzi? Nakakatuwa Akala ko kasi dahil yung Renzi kuminsan nagagamit na account ni Sister Gypsy. But this time, ang sumagot si Brother Renzi. Nakakatuwa naman tong young people natin. And then ang number 3 ay si Mami, si Sister Len. Congratulations Ate LB. Congratulations Renzi and maging kay Mami, kay Sister Len. Palakpakan ho natin sila. Purihin ng Panginoon. First time na nakita ko sa trivia na number 2 pa, si Brother Renzi. Imagine niyo na, kita nyo nga naman, nakakatuwa. So sila po ang top 3 natin last Monday. At ito po, mga sumagot pa ng tama. Number 4, si Ate Rose. Number 5, si Sir Marian Kauyong. Number 6, Sister Gina. Number 7, si Kuya Joe. Yan po ang sumagot ng tama. Last Monday. Actually, si Kuya Joe, nagme-message po sa akin yan. Hindi yan makapag-comment doon sa ating trivia, sa atin pong live. Kasi yung kanyang keypad daw hindi gumagana. Kaya ang ginagawa niya, nagme-message po siya sa akin sa Messenger. Kaya salamat pa rin Kuya Joe sa effort. Sobrang nakaka-encourage yung ginagawa mong paraan ng pag-aaral pa rin ng salita ng Diyos. Nawi, ingatan ka ng Panginoon dyan, Maraming salamat sa iyo, Kuya Joe. At gusto natin batiin ngayong umaga yung mga bago nating kasama. Ayan, si Brother Leo, naka-join din sa atin. Good morning, Brother Leo. Maraming salamat sa iyo at maging kay Ate Milet de Lara, maraming salamat din. Ayan, purihin ng Panginoon. Good morning, Brother Leo. Good morning, Sister Milet. At kila Pastor Christian sa Calbayog, kasama natin sila Rica at Sister Marian. Ayan, good morning sa inyo dyan. At nawa ipatuloy kayong ingatan ng Panginoon. Salamat sa mga kapatiran natin. Na patuloy na sumusuporta sa atin pong Bread Talk every morning. Mga kapatid, kapag kami naaantala, kami humingi ng paumanhin. Gawa ng yung akin pong pakiramdam ngayon hindi rin okay. Kanina nga nagtatanong po si ate kung may bread talk o wala. So naka-standby po sila, naghihintay kung kakayanin ko o hindi. But purihin ng Panginoon, ito po, nakapag-bread talk tayo sa biyaya ng Diyos. Pakasama niyo ho sa prayer si Mami.
na sana'y patuloy siyang pagalingin ng Panginoon. Ano po? Sana'y bigyan siya ng kalakasan at umokay na po yung kanyang ubo at sipon. Ano po? Yung kanyang nararamdaman medyo mabigat kumpara ho sa normal na ubo at sipon lamang. Kaya pag-pray ho natin na sana patuloy siyang pagalingin ng Diyos. Ano po? At mamaya, huwag ho ninyong makalimutan, alas 7, meron ho tayong prayer meeting. Mga kapatid, kita-kita po tayo mamaya para po sa ating pananalangin para sa mga kapatiran. At the same time, para din po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At isama ho natin sa prayer yung youth retreat. No? Sa Friday na po yan, Friday, Saturday. Excited na po ako kasi nakikita ko, excited na rin yung mga pupunta. Imagine nyo nga naman, talagang yung kanilang paghahanda, terrible. Yung gamit pa lang nila, ewan ko kung ano masasabi nyo roon. Talagang may mga bumili ng boots, may mga bumili ng pantalon, may mga bumili pa ng mga kung ano-ano. Ayan. So kaya pag-pray natin na sana talagang maging matagumpay po ito at pagpalain ng Diyos ito pong ating youth retreat na every year natin ginagawa na sana talagang maging instrumento ito ng Panginoon para lalo na yung mga kabataan natin lalo magamit at magkaroon ng direksyon ng kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Again, salamat po sa lahat na nag-join ngayong umaga. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, hope of the weak, though mountains fall into the sea, though tempests may rage, the sun hide its face, your favor will rest upon me. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. For I know you never change.